ang pamantayan po ng Diyos ay pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Amen? Kapag hindi po tayo umaamin na tayo po makasalanan, kasi ang sabi po ng Romans chapter 3 verses 9 to 10, walang matuwid, walang kahit isa. Amen? Yung pong wala pa po sa katotohanan, hindi po yun matuwid. Amen? Yun po yung sinasabi po yan ni Apostol Pablo sa Book of Romans nung wala pa pong tumatanggap at naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Amen? Wala daw pong matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin po, yung mga hindi tumatanggap sa Panginoong Jesucristo at hindi pa po nakarinig ng gospel, ng mabuting balita, good news ng Panginoong Diyos na buhay, ay sila po ay hindi pa po nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Pero nung ikaw ay tinanggap mo na po ang Panginoon Kristo sa buhay mo, nanampalataya ka kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, nung araw na yon, nagsisisi ka ng kasalanan mo, nung araw na yon, nagbagong buhay ka, ikaw po ay nagiging matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Yan po yung patakaran ng Diyos sa Biblia. Kaya dapat po lahat ng nilalang, lahat ng nilikha ng Diyos ay dadaan sa ganung proseso. Amen po ba? Na tayo po'y aamin, na tayo po'y magkasalanan. At sa ating pag-amin ng ating kasalanan, atin po itong pagsisisihan. Amen. Amen po ba? Okay? At pag tayo po ay nagsisi na, malinis na po ang ating puso. Amen po ba? Amen. Kasi po, nilinisin po ng Diyos kapag nagsisi po tayo, nilinisin po ng Diyos ang ating mga buhay, ating pagkatao, ating mga puso, at ni isang kasalanan, wala na po siyang kalalahanin. Kanya pong buburahin lahat. Amen po ba? Kasi ang Diyos po, hindi po yan kagaya ng tao, na kapag nagkasala ka, pinapatawad ka na nga, pero ayaw ka na niyang makita. Amen? Ganyan po ang tao. Ngunit ang Diyos, kapag pinapatawad ka niya, gustong-gusto ka niyang makita araw-araw sa kanyang presensya. Amen. Amen? Iba po talagang tao eh. Amen? Oo, pinatawad na kita, pero kahit bunbunan mo, ayaw ko nang makita. Diba? Hindi totoong pagpapatawad yun. Iba talaga ang Diyos magpapatawad. Amen. Amen po ba? At kapag nalinis na po ang ating buhay, kasi inamin natin, pinagsisiyan at tinaligdan, pinutol, nilayuan, syempre ready na po ang puso natin, malinis na. Amen. Amen? Ito na ngayon ang oras at panahon na papasok na po ang Holy Spirit sa atin. Papasok na po ang banal na Espiritu. Kasi po, hindi po papasok ang banal na Espiritu kasi banal yan eh. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng pagsabayin sa ating buhay habang tayo nabubuhay araw at gabi. Sa araw-araw nating buhay, hindi natin pwedeng pagsabayin ang kasalanan at ang Diyos. Amen? Kasi banal po ang Diyos. So, ibig sabihin, kapag ikaw po ay nasa Diyos, kailangan umalis ka sa kasalanan. Amen? Kasi nga po, ang tumawag sa iyo, 1 Peter 1:15-16, ang tumawag sa iyo, ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal. Kaya, napaka-imposible talaga na isang Kristiyano na dapat aalis na sa kasalanan. Kasi, ibig sabihin ng banal, holy. Ang ibig sabihin ng holy, from dictionary, free from sin. Ibanal po yung ating sinusundan. Amen po ba? Kaya, any words, ano man po ang sinasabi natin masama, inisip na masama, ginawang masama, dapat lahat ng yan ay isinusuko na natin sa Diyos. At mabuhay tayo na kasama ang banal na Diyos na may kasama pong malinis at banal na buhay. Amen? Ngayon nga po, maraming Kristiyano hindi pinagpapala eh. Bakit? Habang sumasamba, nasa kasalanan. Hindi totoong Kristiyano yun. Habang sumasamba, pag-uwi sa bahay, mura ng mura. Nagsisinungaling. Lahat ng mura sinasabi, ina-ina mo. Diba? May mga Espanyol pa, mga leche, mga, diba? Mga GGO. Minsan, binabaligtad, ugang. Amen? Diba? Lahat po ng mga taran-taran-taran. Amen?
Lahat po ng bad words na sinasabi ng tao, lalo na po yung salitang UNUN. Amen? UNUN, alam niyo po yung word na yun. Mahirap lang pong banggitin. Ayaw ko nung magbabanggit na eh. Pero, di naman po maiwasan mabasa. Yung magsasabi ka raw sa kapwa mo, kapatid mo na UNUN ka, yung ulol ka, ay mapanganib na mapunta sa impyerno. Nagmumura ka pa lang nun. Hindi ka pa nagnakaw. Hindi ka pa naglalait. Expression po yan din ng paligid ng mundo, di ba? Kaya nga tayo ay binago ng Diyos, hinamo ng Diyos sa kasalanan, sa putik, sa karumihan, para linisin, amen po ba? Damitan ng bago, para magkaroon ka ng bagong buhay, para yung pananalita mo bago na rin. Amen. Amen. Ang pag-iisip mo ay bago na rin. Ang kilos galaw mo ay bago na rin. Amen. Amen po ba? Sapagkat ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Lahat sa Kanya ay bago na. Bago ang pananalita, bago ang pag-iisip, bago po ang kilos at galaw. Bago na po. Wala na po yung dating makasalanang tao, kundi bago na siya. Amen? Maraming Kristyano, samba ng samba. Pero pagdating sa bahay, walang pagbabago. Amen? Walang pagbabago. Minsan nagbago yung damit, nagbago yung sapatos, pero yung buhay mo ng pagbabago. Amen po ba? Ang pinaglalaban niya na yung religion niya, yung pananampalataya niya, paniniwala niya, ay tama. Pero ang buhay, ang gulo. Amen? Ang buhay, puro kasalanan, puro nasa vision kasalanan. Amen? Ang buhay ay puro kalungkutan, kabiguan. Amen? Puro po takot, pangamba, kabalisahan. Ganun po ang buhay. Pero pinaglalaban niya, natotoo yung reliyon niya. Pero yung buhay niya, hindi angkop doon sa tiniklaim niya na tama yung reliyon niya. Ang sabi niya, ligtas siya, pero yung sinasabi niyang kaligtasan, hindi tugma doon na sa kanyang buhay. Amen po ba? Anong totoong reliyon? James 1:27, ang totoong reliyon ay yung po tinutulungan ang mga ulida, mga balo, at iniingatan ang buhay na huwag mahawa sa kasamaan, sa kasalanan ng mundong ito. Yan ang tunay na relihiyon. Pag sinasabi mo sa atin, kami ang tunay, kasi kami ang marami, kami. Ang laki ng aming worship place. Wala yan sa inyo, pipitsugin lang yan. Ang tanong, yung mga buhay ba na nandyan sa loob ng building na yan, ay talagang bago ang mga buhay? Tama ang mga buhay sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Nagbago lang po tayo ng reliyon, di naman nagbago yung ugali natin. Amen? Maraming ganyan, nagbago lang ng reliyon, pero hindi nagbago ang buhay, hindi nabago ang ugali. Ang sama-sama pa rin ang mga ugali. Amen? Nangunguna pa sa chismisan, sa panlalait. Amen po ba? Nangunguna pa sa lakwatsahan, sa worldliness, sa carnality, nangunguna pa sa kasalanan, nangunguna pa sa inuman, nangunguna pa po sa mga ito po ba talaga ang tunay na relihiyon na hinanap ng Diyos? Sad, no? Kasi ang pinakapuso ng Diyos, maligtas ka. Nagbago ka ng relihiyon. Relihiyon lang nabago sa iyo, pero yung buhay mo hindi nabago. Dapat pag nagbago ng relihiyon, nabago ang pagkatao mo. Nanawa po ba natin, church? Amen. Palampakan po natin. At pag nalinis na ang ating mga puso, ready na po na pumasok si Holy Spirit. At si Holy Spirit, yun po yung magbibigay sa iyo ng desire.
pagnanasa, bubuhayin ko niya yung espiritong pinatay ng kasalanan. Bubuhayin niya. Sasabihin niya, "Uy, nandito na po, gising, gising, gising. Baka mamatay ka ng tuluyan sa impyerno. Gising. Gising na. Nandito na ako." Kaya kailangan natin ng Holy Spirit sa buhay. Amen. Kasi siya po ang gigising ng patay nating mga espiritu. Ano sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1? Noon, sabi ni Paul sa mga Ephesian church, kunyari kayo taga-Baglantas church, kayo ang mga Ephesian church. At ang sabi ng buhay kayong nakikinig, sabi ni Paul, noong una, kayo'y mga patay. Patay pero humihinga yan. Ito si Paul, patay daw, humihinga naman ako, buhay naman ako. Kasi ang Bible po ay spiritual. Amen. Ibig sabihin, pag sinabi ni Paul na kayong mga patay, spiritually patay tayong lahat. Walang buhay sa atin. Bakit daw tayo namatay? Tayo patay. Dahil sa inyong kasamaan. Sa inyong mga kasalanan. Ganawa po ba natin, church? Amen. Yung mga absino sa church, hindi ito nakukuha, sayang. Kayamanan ito, lakas ito. Ang daming absino. Mga absinos, 70 ang grado niyan, minsan 69 pa. Kukumpara po natin sa school, dapat walang mag-a-absent. Kanabitin yung katabi mo, huwag kang a-absent ka palagi, present ka kay Lord, para good ang grace mo kay Lord. Amen? Praise the Lord! Amen? So, church, Wala. ang sabi ni Paul, Ephesians 2:1, nung una, ibig sabihin pwede ngayon, may pagkakaiba na. Amen. Yun. Nung una, mga patay kayo. Amen po ba? Dahil sa inyong mga kasalanan. Ang kasalanan pala pumapatay. Amen. Kaya kalabitin yung katabi mo, stop sinning. Pero ang sinning ngayon, ang kasalanan ngayon, ginagawang sinning. Pag magpakita ka ng bundok banahaw, babae, sinning daw yan. Ipakita mo ng konting may cleavage. Sinning daw yan. Yung sinning nga, yung kasalanan, ginawang sinning. Diba? Hindi alam ng mga babae ito, mga artista ito, na talagang yung sinning ang ginawa nila, they are sinning. Amen po ba? Basta, papalakpakan sila, nasexy sila. Okay na yun, magkapera sila, pero hindi nila iniisip na nagkakasala sila. Kasi sila po yung nagiging sanhi ng kahalayan ng maraming lalaki. Buti na mo malalaki? Tingnan mo. Tingnan mo naman mga lalaki, very good. Umaamin talaga sila. Yan ang gusto ng Panginoon, umaamin. Marapakan na, kumalakpak mga friends. Alam niyo, mga babae, mag-ingat-ingat tayo sa pananamit natin. Yung mga hita natin, huwag natin papakita sa mga lalaki, sa mga asawang lalaki lang natin pinapakita yung mga hita natin. Huwag sa publiko, huwag sa maraming lalaki. Amen? Dapat, pagmamayari lang nila asawa mo yung hita mo. Huwag mo ipapakita sa ibang lalaki yan. Amen? Kaya mga Kristiyana, okay yung manamit, may kabanalan kasi banal ang ating Diyos. Amen. Amen? At yung para tayo nagdadamit na parang sobrang nipis, parang kulambo, wag na po yan. Tapos, buti sana yun, natatakpan ng dyan ka, wala pananamit po yan na wala sa Diyos, sa sanlibutan. Pero ikaw ay nasa Panginoon na iba ng pananamit, bago na nga, bago na. Amen. Amen? Nalaman po ba natin, church? So, ang Holy Spirit, pag pumasok siya, yan, gigisingan na yung patay na espiritu. Kaya po, pag gising na ang patay na espiritu, siguro tulog siya mo, so
magpatulog. Sarap makatulog ang espiritu mo dahil matagal ang pinatay ng kasalanan niya sa panahon pa ni Eva at Adan. Amen? Nung ginising ng Holy Spirit, ano kaya itsura ng espiritu natin, ano? Tapos, pag ang Holy Spirit nagising niya na, kaya ngayon, alam mo, nagising na ang espiritu mo, parang meron ka na naririnig, uy, mag-pray ka. Naririnig niyo ba yan? Amen. Bago matulog sa gabi, uy, mag-pray ka. Amen? Uy, huwag kang magmura. Amen? Hello? Amen po ba? Amen. Uy, huwag kang mag-worthy. Amen? Naririnig niyo ba yan? Uy, mag-church ka. Bakit nyo na naririnig yan? Kasi yung spiritual ears ay naka-open na. Amen. Palakpakan po natin! Nakakarinig na ngayon, nabubuhay na ngayon ang espiritu mo. Yung pinatay ni Satanas, nagkaroon na ngayon ng buhay. Amen. Amen, dati! Wala sa'yo. Sunday ngayon, wala yan. Magano tayo doon. Pasyal tayo, mag-swimming tayo, mag-morning tayo. Kung ano na mga pinapagawa ni Satanas sa atin. Pero, nung tayo po ay na-open up ang ating spiritual eyes, spiritual ears, spiritual heart, napakaliwanag na ngayon pag sinabi ng Holy Spirit, uy, sumamba ka. Dahil naka-open up na ngayon ang spiritual eyes mo, ears, aba, pag Sunday, nagbibihis ka na. Pinaglalaban ka na. Amen. Amen? Kasi nga, buhay ng espiritu mo, matagal nang pinatay ng kasalanan. At ingat, kahit binuhay na ng Holy Spirit, yung patay ng espiritu, huwag kang bumalik sa kasalanan kasi papatayin ka rin niya. Ano po ba natin? Kaya iniingatan po natin ang ating buhay na huwag po tayong mabuhay sa kasalanan. Amen! Praise the Lord. Handa na po ang Holy Spirit pumasok, pagharian kanya. Ang Holy Spirit na po ang sasama sa atin every day. At ang Holy Spirit na po ang magtuturo sa atin, mag-aalin, mag-comfort sa atin, aalalay sa atin araw at gabi. Amen. Hello. Kaya ang palad ng mga biblical Christianity, dahil buhay na buhay ng ating espiritu, at yung nakipag-ugnayan na espiritu sa Diyos, noon pinatayon ng kasalanan ay buhay na ngayon. Kaya ang pakipag-ugnayan natin sa Diyos ay gano'n na lang. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya lahat ng kasalanan ay mapapagtagumpayan po natin dahil meron tayong Holy Spirit na tagapagtanggol, sumasama na umaalalay sa atin, nagtuturo sa atin, bumubulong sa atin ng tama. Amen. At that's why nakapag-desisyon po tayo ng tama dahil nga po ang Holy Spirit kasama natin nakaalalay sa ating araw at gabi. Kaya don't grieve the Holy Spirit. Ephesians 4:30, huwag mong pighatiin ang Holy Spirit na tinanggap mo sa buhay mo. Huwag mong pighatiin yan. Napipighati yan kapag hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Nanawa mo ba natin? Amen. At pag sobrang napighati yan, aalis yan. Wala ka na ngayong protector, comforter, aalalay sa kanila. Paglalaruan ka na ngayon ng demonyo. Ang daming mga bigat sa buhay, problema, matukso na kung ano-ano, hindi ka na magkagulapay sa mga pagsubok ng buhay, sunod-sunod. Wala na kasi paglalaroon ka ng demonyo. Amen? Ano po ba natin, church? Amen. Kaya nga po, dapat po, magbagong buhay tayo. Kapag kasama na natin ang Holy Spirit, magbagong buhay na tayo. Amen. Pagkatapos natin magbagong buhay, tuloy-tuloy na po tayo sa Panginoon. Magbasa ng Biblia, manalangin at sumamba. Amen. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen.
Yan, ganun lang po kasi ang buhay para hindi tayo mahirapan. Sa lahat ng laban ng buhay, pagsubok ng buhay, tuksod kasalanan, lagi tayong magtatagumpay kapag nasa lagi po tayo sa side ng katotohanan, sa side ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.